Oh, Arcadio, kamusta ka na? Kamusta sa kaduhaan? Pamangkin ko si Arcadio. Oh, estudyante ko sa high school. Ah, oo nga pala, nakalimutan ko. Magkamag-anak kayo? Oo, pamangkin ko sa pinsan. Sa kanila ako nagsistay kapag pumupunta ako sa kaduhaan. Magkamag-anak kayo? Oo, bakit? Parang gulat na gulat ka. Manong, alam na ba ni teacher ay Manang Ines pala? Ang alin? Na ikaw ang nagpapalagay ng pasugo noon sa table niya. Manong, baka mapahamak tayo sa balak mo yun. Dali na. Lagay mo na sa table ng teacher mo habang wala pong nakakita sa'yo. Lagot ako niyan, Manong. Diba, sabi mo, lagi kang pinapagalitan at pinapahiya sa klase dahil iglesia ka? Oo nga, Manong. Pero pag nalaman niya na binibigyan natin siya ng pasugo, baka mas lalong pag-initan nun. Hindi. Magtiwala ka lang. Di niya pa kasi naiintindihan ng iglesia ni Cristo. Kaya, lagi ka niya pinag-iinitan. Basta tungkol sa iglesia, galit yun. Kaya dapat, makaunawa yung teacher mo. At pag nabasa niya tong pasugo, tsak, magsasaliksik yun tungkol sa iglesia ni Cristo. Sige na, lagay mo na. Sino ang naglagay nito sa lamesa ko? Uulitin ko. Sino ang nagpatong ng magazine na to sa table ko? Noong una, Okay. galit ako. Dahil laging nagsusumbong si Arcadio sa akin May quiz tayo. na lagi daw pinag-iinitan ng kanilang teacher na masungit ang mga estudyanteng iglesia ni Cristo. Pati yung mga kaeskwela niyang mga kaanib din sa iglesia ay nagsusumbong na rin sa akin. Sabi ko, sino ba tong teacher na to? Na bakit hindi na lang pagtuturuan at tupagin? Pati relihiyon pa ng iba, pinapakailaman. Galit ako nun. Sa totoo lang, gusto ko siyang komprontahin at pakiusapan na huwag laitin ang iglesia. Ah, ganon. Galit pala. Kaso, nung nakilala ko na ang teacher na mataray at suplada, sabi ko kay Arcadio, teka, change of plan tayo. Bigyan na lang natin ang pasugo para makaunawa. Change of plan. Doon ako nagsimulang alamin kung sino talaga ang teacher na to. Ah, stalker ka nga pala. Bago ang pagtingin ko sa mataray at supladang teacher na to, sabi ko sa sarili ko, dapat mabigyan ng pagkakataon na makaunawa ang mga hindi pa nakakaunawa sa tunay na kalooban ng Diyos. Kaya hindi mo tinantanan ang paglalagay ng pasugo sa lamesa ko. I- At kinasabwat mo pa yung kamag-anak mo. Yung paglalagay ng pasugo sa table mo, hindi yun pangiinis sa'yo, kundi pagmamahal namin. Na sana, makita mo na ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Noon ako nagsimulang manalangin para sa'yo. Panalangin sa Diyos na sana ay mabuksan ang isip mo at matawag ka rin sa iglesia ni Cristo.